Hello, magandang hapon sa inyo lahat. Sobrang init ng nangyari kahapon, bombshell. Pero hindi pa siya hindi pa siya yung solid eh. Kasi may iniiwan pa may iniiwan pa si Alcantara na hindi direct contact kila Joel Villanueva at Jinggoy Estrada. Diba? So pakinggan natin to. Ito yung nangyari kahapon. Pitong personalidad ang idinawit ni dating DPWH Bulacan First District Engineer Henry Alcantara sa pag-kickback umano sa mga flood control project. At kasama rito sina Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva, dating Senador Bong Revilla, Pati si Bong Revilla. House Appropriations Committee Chairman Congressman Zal Budots pa tayo. Dico. Mariin nilang itinanggi ang aligasyon. Saksi, si Mav Gonzalez. Nangangamba po kasi ako sa seguridad ng pamilya ko. Mabigat ang mga aligasyon ni dating DPWH Bulacan First District Kumanta na siya, pero hindi pa rin solid eh. 'Di ba? Kasi nowhere to run na kasi talaga siya. Iyon naman talaga, hindi naman, sa totoo lang, hindi naman magkakapera tong mga to kundi dahil dyan sa pagkakaroon nila ng budget. At sino ba responsable doon sa budget na yun, di ba? Engineer Henry Alcantara sa sinumpaang salaysay na binasa niya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. 7 personalidad ang kanyang isinangkot sa pagtanggap umano ng kickback, sina Senador Jinggoy Estrada, Senador Joel Villanueva, dating Senador Bong Revilla, dating House Appropriations Committee Chairman Congressman Zal Dico, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating Caloocan Representative Mitch Cahayon Uy, at COA Commissioner Mario Lipana. Unang binanggit ni COA? si dating Yusek Bernardo na tumulong daw sa kanyang maitalaga bilang District Engineer ng Bulacan First District noong 2019. 2022 umano nagsimulang magbaba ng pondo si Bernardo sa distrito ni Alcantara sa halagang 350 million pesos. 25% Sarap, no? nakalaan para sa proponent. Noong 2023, 710 million pesos ang halaga ng proyektong naipababa ni Bernardo sa distrito ni Alcantara. Sa halagang ito, 450 million pesos ang pumasok sa National Expenditure Program, 260 million pesos naman sa General Appropriations Act pagkatapos magkaroon ng insertions. Ang para sa proponent, 25% po at may advance ito na 5 to 15 na kalimitang hinihingi ni Yusek Bernardo. Grabe, hindi pa nakukuha yung pera, kailangan may advance na. Ilan ang, let's say, magkano? 25%? So, 710 million, ilan yung, wag muna itong 2022, Pero to 710, ilan ang 25% niyan? Computer nga natin. Pagkatapos magkaroon ng insertions. Ang para sa proponent, 25% po at may advance ito na 5 to 15 na kalimitang hinihingi ni Yusek Bernardo. Grabe, may advance? Ganap na ang NEP base sa pagdinig sa Kamera de Representante. Samantala ang pondong na BICAM ay may advance payment na 5 to 10 na kalimitang hinihingi matapos ang deliberasyon ng BICAM. At ang balansa ay 177 million? Tapos mag-a-advance ng let's say 50% ng 100. 'Di ba? Ang computation kasi dito, yung 25% ng 710 million ay 177. 15% yung advance muna. Grabe hindi pa na yung mukhang pera talaga. Putres na yan. paglabas ng GAA. 3.3 billion pesos naman ang naibabang Wow! 2024. 3.3? At 2025, umabot umano sa 2.55 billion pesos ang naipababa ni Bernardo sa distrito ni Alcantara. Dagdag ni Alcantara, sinabi ni Bernardo na ang 300 million pesos na GAA insertions noong 2024 ay para umano kay dating Senador Bong Revilla na re-electionist noong election 2025. Ayon kay Yusek Bernardo, ang GAA insertions ng 2024 na magkakalaga ng 300 para Ito, ang dinidiin niya lang dito si Yusek Bernardo. Hindi direktang yung sa senador mismo. Pero dapat
ano eh, naikanta ni Bryce Hernandez na close kayo ni Senator Jinggoy eh. Dapat inano mo na yun eh, kinanta mo na yun eh. Palagi kasing ang banat niya dito, parang wala siyang direktang connection do sa senador. Siguro ang pinipilit niya si Yusek Bernardo yung kumanta. 300 million na para kay, sabi niya po sa akin, para kay Senator Bong Revilla na noon ay kumandidato bilang senador para sa 2025. Sinabihan ako ni Yusek Bernardo, Henry, kay Sed Bong yan, baka gusto mo tumulong sa kanya. Dagdagan mo ang proponent ko na bahala. Sinabi ko kay Yusek Bernardo, sige po boss. Kaya po imbis na 25, naging 30 ang naging proponent. Yun po sa tatlong project na. Yun po ay ayon kay... Grabe. Never ko pong nakakausap si Senator Bong Revilla. Maring itinanggi ni Revilla ang mga alegasyon niya. Okay na yan. Ano yan? Automatic na yan, di ba? No-brainer na yan. Talaga namang itatanggi yan eh. Alang aminin niya yan, di ba? Ano naman na idadahilan nito? Hindi ka na senador ha? Wala nang rason para manira sa'yo ang tao. Baka sabihin na naman ito, sinisiraan na naman siya, di ba? Wala na sa... wala nang reason para idawit ka pa. Halimbawa, kung iyan ay gawa-gawa lamang, di ba? Ang daming pwedeng idawit. Iniintay ko nga si Chis Escudero eh. Ewan ko, hanggang ngayon, wala pang nalitaw na ano. Pero ito, di ba? No-brainer na ito eh. Tapos, syempre, as expected, di ba? I deny, wala po akong kinalaman dyan. I have nothing to do with any of that. Hindi na nakakagulat yan. Diba? Alam nga namang pag nabasa natin, dininay niya. Wala raw siyang kinalaman sa issue. Sinisikat Yeah, sure. ang panig ni dating Yusek Bernardo. Sunod na binanggit ni Alcantara sa kanyang affidavit sa Senador Joel Villanueva. Taong 2022 raw nang humiling si Villanueva ng proyektong multi-purpose building na nagkakahalaga ng 1.5 billion. You know, yung paghiling niya ng multi-purpose building, di ba ano yun? Hindi ba bawal yun? I mean, hindi naman siguro sa hindi bawal, ano? Yung siguro hindi mo na trabaho yun eh. Para kasing, alimbawa kung, ano ba yung tungkol sa, ano ba yung multi-purpose building na yun sa lugar mo? Di ba parang, ano yun? Parang, di ba buong Pilipinas dapat yung ano, ba't parang may kinikilingan ka na lugar dahil lugar mo ba, ganon? Kaya nga sabing ganon ni Ma'am Heidi, di ba? Hindi trabaho ng senador yan eh. Bagamat alam ko, hindi naman siguro bawal, no? Hindi naman siguro bawal na humiling ka ng ano, pero hindi na trabaho yan eh. Ang trabaho niyo senador gumawa ng batas. Di ba? Yung siguro yung sa budget, no? Pero yung ipupush mo yung ano, yung pwede, hindi naman bawal ano, pero batas talaga eh ang trabaho nyo eh, hindi ganyan eh. Pero 600 million pesos lang daw rito ang napondohan. Nabigyan si Senator Joel ng proyektong Unprogrammed Operations ng 2023 nagkakalaga ng 600 million na pawang mga flood control ng mga proyekto at kung saan susumahin na 25% ng proponent ay may halaga na 150 million. Hindi alam ni Senator Joel na flood control ang mga proyektong nailan sa kanya dahil ang aking pagkakalam ay ayaw po ni Senator Joel ang project na flood control. Pero kailangan siyang bigyan ng 25%. Ayon kay Alcantara, dinala 150 million sa rest house sa Bukawi, Bulacan at iniwan sa tauhan ni Villanueva na nagngangalang Peng. Patawag yon yung peng na yon. Sinabi ko kay Peng na pakibigay na lang kay boss, tulong lamang yan para sa future na plano niya. Hindi po nila alam na doon galing yon sa flood control. Yan yung pinagmamalaki ni di ba, ni Villanueva na sinabi doon hindi ko daw alam yon, hindi ko kahit namin, di ba? The fact na binigyan ka ng pera, it doesn't matter. Matapos po na hindi na po kami nagkausap. Mr. President, ano Yan, po ito? Masabi lang po yung pangalan natin at idadawit po tayo sa flood control issue. Kahit ang mismong testigo na ang nagsabi po na wala po akong alam. Doesn't matter. Ang inaano doon, ano mema? Ang sinabi, pinadalhan ka ng pera. Yung sinasabing hindi mo alam, yes, granting nga naman, hindi mo alam na galing sa flood control yun. Pero
binigyan ka ng pera. Yun ang ano doon. Yun ang issue. Ano memang pinagsasabi mo? To insinuate otherwise. 2024 din umano Isa na pa to eh. ikabada ang 7 proyekto para kay Estrada. Tinanong ako ni Yusek Bernardo kung meron pa akong gustong lagyan at meron pang available na 355 si SJE. Ayon po kay Yusek Bernardo. Sabi ko po, boss, meron naman. Sagot ni Yusek Bernardo sa akin na ipasok ko agad sa kanyang listahan ng oras na yun. Wala po akong direktang transaksyon o direktang pakipag-ugnayan kay Senator Jinggoy. I am more than ready Di ba sabi, ka-close mo daw, sabi ng Bryce Hernandez. I mean, siguro nagsasabi siya ng totoo pero hindi totally lahat. Feeling ko dito kay Alcantara. Dahil naiiyak-iyak siya, parang may takot din siya eh. Di ba? At para sa akin, bagamat siguro hindi sa inyo, para sa understandable yun na medyo uunti-untiin niya lang yan nang sasabihin. Kasi syempre, ano yun eh, syempre papatay itong mga to pagka, alam mo naman, di ba, pagka ganyang kalalaking pera na ang pinag-uusapan. Tapos, nakasalalay pa dun kung makukulong o hindi. Di ba? Hindi natin masabi kung ano yung pwedeng gawin sa kanya. Nakakatakot talaga yan, di ba? Okay lang sana, di ba, kadalasan yan. Sometimes pag may pinapasok tayong gulo or mga anomalya, okay lang na kung tayo lang eh. Di ba? Kung tayo lang yung mapapahamak. Pero sometimes kasi we have to understand kung hindi man sila yung mapahamak yung pamilya nila eh. No? Yun ang mahirap kasi doon sa part na yun. Hindi mo nga alam kung sinong kalaban mo ngayon eh. Malay mo yung magpoprotekta sa'yo, may impluensya itong mga to. Mga powerful itong mga taong to eh. to dismantle the baseless lies being peddled in the Blue Ribbon Committee. Come hell or high water. Kwento naman ni Alcantara ang kaugnayan ni Congressman Ko sa anomalya. Noong una raw, 20% lang ang porsyento ni Ko, pero tumaas ito sa 25% noong 2023. Sa pagitan ng 4 na taon, mula 2022 hanggang 2025, naging tagapagtaguyod si Kong Saldi ng mga proyekto sa Bulacan First. Mahigit kumulang 426 na proyekto. Ang kabuang halaga ng proyekto na ito, ayon po sa nalakap kong record, ay hindi bababa sa 35 billion, 24 million pesos. Ang Grabe, no? kay Kong Saldi ay nanggaling sa mga advances mula sa contractors, pero hindi na alam ng mga contractors kung para kanino ang advance na yon. Ang bulto-bultong pera sa larawang ito, kung saan makikita rin si Alcantara, para raw lahat kay Ko. Abot daw yan sa mahigit 1 bilyong piso. Grabe no? Hindi rin daw isang bagsakan ng bayad kay Ko at karaniwang hinahatid nila ang pera sa isang hotel sa BGC o sa bahay nito. Si Alcantara, personal daw na naghatid ng pera para kay Ko. May isa o 2 beses na dinala ko sa Grabe. parking lot ng Shangri-La Hotel, Bonifacio Global City, ang porsyento ni Kong Saldi. Sa penthouse pa daw yan eh, no? Talagang yung pinaka malupit na ano talaga. Minsan, inahatid ko ito sa kanyang bahay sa Pasig City. Minsan po, inuutos ko Sinabi yun eh, sinabi yung bahay kanina. Napanood ko yun eh. minsan po ako po ang nagbababa. May tao lang pong tatanggap. Tapos po, iiwala ko na po. Maging sina dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez at Engineer JP Mendoza, dati na raw nag-deliver ng pera para kay Ko sa hotel sa BGC at sa bahay nito. Tingin ko po, billion po yun. Grabe. Opo, Saan nyo sinakay yung bilyon? sa mga van po, kung di po ako nagkamali, mga 6 o 7 van po yung Grabe no? 7 ban? gamit namin nun. Kahit isang stock lang ng ano dun eh. Siguro, bibilangin pa ba yun? Wait lang. Yung mga ganong pera, bibilangin pa ba yun pagka dinala? Sobra naman yun kung bibilangin pa yun, di ba? Kahit mawala siguro isang bundle dun, bali wala lang eh, no? Grabe! Samantalan tayo, halos pitpitin natin na itlog natin sa kakatrabaho. Itong mga to. 7 van. Pagdadala. Bakit? Ilang maleta ba yung ilang bilyon na yon? Grabe. Ang laman po ng isang maleta nasa 50 million po. So ilang maleta lahat-lahat yun?
estimate mo at pagkatanda mo? Mahigit po sa 20 maleta, Your Honor. At Diretso Grabe. po sa elevator, paakyat po doon sa penthouse. kinarga po ninyo sa penthouse. Sa Kaninong- pinakataas po actually. Wait. Ang tanong ko, tanong ko ganito. Paano kaya nila na ilalabas yung ganong kalaking pera sa bangko? Siyempre, ang mangyayari niyan, di ba? Pag na-release yung pera sa mga contractor, yung contractor kasi ang magbibigay ng di ba? Ng kickback. Tama? Pag na-release sa contractor yun, paano nila na i-withdraw yun? Di ba kung bilyones o daang milyon yung i-withdraw mo, hindi ba ma-alerto ang AMLAC doon? Alam ko ganun eh. Alam ko may ganun eh. Pagka, halimbawa, kaduda-duda na yung... Excuse me, nadidighay ako, hindi natuloy. Pagka duda-duda na yung yung amount ng pera na lumalabas, hindi ba ma-AMLAC na yon, anti-money laundering? Or kasabwat din yung mga manager ng bangko? May porsyento din or may tip din? Siyempre sa manager ng bangko, paggawan mo ng paraan yan, barya na lang siguro 1 million. O yung 1 million dyan sa'yo na. Paano ba mag-manager ng bangko? Grabe no? Kung isang kasama po namin na si Engineer Paul, nakarating po siya mismo doon sa loob nung Penthouse. bukod Now- po sa Shangri-La, nagdadala rin po kami sa Sa isang Puntahan nyo na yan. Tingnan nyo yung bahay kung may vault yun. Malamang may vault yung bahay na yun. Pati doon sa Shangri-La, hingi na yung CCTV doon kung available pa, kaya lang matagal na, Dapat yun? pahayag, sinabi ni Ko, walang katotohanan at walang basehan As expected! Alam ka na maaaminin yan, di ba? The allegations made against me during today's Senate hearing are false and baseless. I reserve my right to respond to these allegations at the proper time before the proper forum. Come on. Bullshit. Bullshito. Ay, nako. ang mga alegasyon laban sa kanya sa pagdinig sa Senado. Sa tamang forum at sa Expected. tamang panahon daw niya sasagutin ang mga alegasyon. Dagdag Ginagawa na tayong tanga nito nagbigay rin eh. umano siya ng listahan ng flood control projects sa First Star Builders Contractors at kay COA Commissioner Lipana. Nagbaba rin daw ng pondo sa Bulacan First DEO si dating Congresswoman Mitch Cahayon Uy. Tinanong niya kung pwede siya magpababa ng pondo sa aking DO. At sinagot ko naman na opo, pwede po. Noong taong 2022, nakapagbaba ng halagang 411 million sa GAA si Yusek Mitch na may usapan kami na may gastos na 10% lang po. Hindi niya po pinakailaman yon. Sabi niya, bahala ka na. Kung sino man ang mananalod contractor niyan. Sinisika pa namin makuha ang panig ni Lipana, Cahayon Uy at Ay. Star Builders. Mula sa Senado ay sinama ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa DOJ si Alcantara para i-evaluate ang kanyang affidavit. At pagbalik, sabi ni Remulla, inirekomenda ng NBI ang paghahain ng kasong Nako! indirect bribery at malversation of public funds laban kina Alcantara, Villanueva, Estrada, Co, Bernardo at Cahayon Uy. The NBI would be investigating it, and on the outset, they recommended the filing of charges already. So we treated this already as a complaint with the NBI as the endorsing agency. Ayon kay Remulla, sinisilip na ang naging papel ni Revilla at Lipana kaya di mo na sila inirekomendang kasuhan. Dagdag ni Remulla, I believe that freeze orders have been issued already by the AMLC over the bank accounts of many people. ayon naman sa Anti-Money Laundering Council, natanggap na nila ang referral mula sa DOJ at ina-actionan na ito. Para sa GMA Integrated Saka lang kayo action. News, Actually, sa bangko pa lang dapat yan alerto na sila eh. Di ba? Kaya lang, bakit hindi sila na-alerto? Eh, alam nyo na, baka, syempre, yung mga transaction kasi na yan, systematic yan. Kasi malaking pera kasi involved dyan eh. Anyway, ito naman, nagkaroon ng pagtatalo, no? Yung regarding sa, yung pagpasok sa witness protection program ba or pagiging state witness or whatever. Pakinggan natin to, no? Dito may sinabi si Tulfo dito na parang okay. Pero at the same time, medyo may point din naman si Senator Tulfo. Ito, pakinggan muna natin to.
Chairman Panfilo Lacson at dating chairman ng komite na si Senator Rodante Marcoleta. Kwestiyon ni Marcoleta ang sinabi ni Lacson na mas kinukonsidera niyang maging state witness si dating DPWH engineer Bryce Hernandez kaysa ang mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya. Saksi, si Mav Gonzalez. Umpisa pa lang ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa anomalya sa flood control projects, kwestiyon agad ng dating chairman ng komite na si Senador Rodante Marcoleta ang integridad ng investigasyon. Sinabi raw kasi ni Committee Chairman Senador Ping Lacson sa isang media interview na mas kinukonsidera niyang maging state witness si dating DPWH Bulacan 1st District Engineering Office Assistant Engineer Bryce Hernandez. Ito kasi tell-all na to eh. Nakikita ko din naman, wala na siyang hesitation magsalita eh. Hindi katulad nung kay Alcantara. For me, ano din to, kung ako rin, kung ako'y senador, pero hindi eh. Di ba kung ako tingin, mukhang may credibility ito eh. Kasi talagang iniiwas niya na talaga yung sarili niya, nating tulos na siya. Kumbaga patay kung patay na ito. Si Alcantara kasi parang may pamimili pa eh. Lalo na yung mag-asawang Diskaya, 'di ba? Parang kung iisipin mo sa sobrang luxurious ng buhay nila, tapos ang ituturo lang nila yung hindi naman sa mga pipitsugin I mean hindi ganun ka believable yung tinuturo nila. Although some of the involved na tinuro nila pwede naman. Kaya lang parang may hinahanap pa tayo na mas malaking isda na ituturo nung mag-asawang Diskaya. Mukhang may iniingatan pa eh. 'Di ba? Hindi siya hindi kung ako hindi pa ako convinced sa mga sinusuka ng Diskaya. Kesa sa kontratistang mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Does the chairman has the prerogative or the right to make judgment? No. That's my perspective, no? That's my personal opinion outside of the hearing or outside of this hall. So don't question my opinion. I am not questioning your opinion, Mr. Chair, but you are the That's not chairman part of this it. committee. Anyway, let's proceed with the You are not interested in the prejudicial question that I am going to raise, Mr. Chair? Nung halata, nung una okay ito sa akin si Marcoleta eh, pero tumatagal. Parang, bakit ayaw mo kila Bryce? May pinoprotektahan ka ba na tropa mo? Come on. Nung una medyo bilib-bilib ako dito kay Marcoleta eh, pero Kaya nga sinasabi ko sa inyo eh, You're an questioning my investigator, opinion. we are investigating. Away kagad tayo rito. Mr. Chair, we are still in the tanda na rin ni Lacson Dati yung mga nakaraang naging senador to, medyo wala pang kulubot ang mukha nito eh. 'Di ba? Hearing is suspended. investigating. Nang suspendihin ang sesyon, lalong nagkainitan ng dalawang senador. The point is, an investigator cannot be judged at the same time. Do not judge. Ang importante rito is the objectivity, sinasabi ko na ngayon. Are you trying to steal the show? No. I am raising prejudicial questions. Why are you so protective of the Diskayas? Yan. Why are you so protective of the Diskayas? Why are you so protective? I am not protecting them. Mabuti sinabi mo yan. Sinimulan muli ni Lacson ang pagdinig, pero inirehistro ni Marcoleta ang patuloy niyang pagtutol. Nilinaw naman ni Secretary Remulla na hindi lang si dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara ang kinukonsidera ng Department of Justice na maging state witness. It's not limited to him. As the hearings go on, we will evaluate everybody and the value of the evidence that they can present. At saka syempre po yung vantage point kung sino talaga makakapagturo sa mga salarin. Pwede rin pong matanggap sa Witness Protection Program ang mag-asama Diskaya, pwede rin si Bryce Hernandez, as maski sino sa mga resource persons natin, depende sa inyong evaluation. Uminit ulit si Marcoleta nang mapunta ang usapan sa restitution o pagsusoli ng ninakaw na pera o ari-arian. Ayon daw kasi sa batas, hindi ito kailangan para mag-apply sa Witness Protection Program. Oo, hindi nagigets ko sa batas wala nga naman, hindi niya requirements 'yon. Pero ako hindi ako lawyer, pero nakausap ko si si Sir Oyabak, yung ating legal advisor regarding diyan.
Kumbaga, ang sinabi ko kasi, sir, paano yun? Hindi ba yung, ganito kasi ang argument, no? Parang tatanggapin sila sa witness protection program ng DOJ. Kumbaga, ang hinihiling lang ng DOJ, isolid muna yung pera na ninakaw nga. Pero ito naman si Marcoleta, nilalaban niya na wala daw sa batas na isolid. I mean, anong malulus sa atin? Tama naman yun na isolid muna yung pera eh. Yes, lawyer ito si Marcoleta, nakukuha ko naman yung point niya na wala nga naman sa batas. Pero kung hindi naman bawal din siguro na hilingin yun. Kasi yun eh, parang bargaining chip yun eh. Kumbaga, sinabi nga ni Boying Rimulya, nasa vantage point sila, no? Sila yung nasa posisyon para makipagnegosasyon. Sige, papasok kayo sa witness protection program or baka state witness. Basta solid nyo yung ninakaw nyo. Wala namang mali dun eh. Di ba? Wala naman nakasulat sa batas na bawal yun. Ang sinasabi lang ni Marcoleta, correct me if I'm wrong hindi ako lawyer. Pero sinasabi kasi ni Marcoleta, ayon sa batas, hindi daw requirements yun na, oo nga. Pero kung pwede natin mahiling, di ba? Kung pwede nating mahiling na isoli, dahil yun naman importante maisoli yung yung ninakaw. Kasi ninakaw yun eh. Kung hindi naman nagko-conflict sa batas yun, kahit pa sabihin mo wala sa batas, katulad niya sinabi kasi dito, Ayon daw kasi sa batas, hindi ito kailangan para ayon sa batas hindi na, 'di ba? Pero pwede naman siguro. Na kasi lawyer, alam ko lawyer din ito si Boying Rimulya eh. Parang hindi naman sila pinipilit na na ito yung pagkakaintindi ko hindi naman sila pinipilit na isoli yung pera, pero kung gusto nilang it's your choice. Kung gusto nyong mapapasok sa witness protection program or maging state witness yata, ay alin man doon witness protection program or state witness, i-review nyo na lang. Soli mo muna yung ninakaw. 'Di ba? At magbe-benefit naman doon mga tao eh. Kasi unang-una, yun naman talaga ang gusto ng tao. Isoli yung ninakaw. Hindi ko naiintindihan to si Marco, ba't kailangan technicalin niya pa yung ganung bagay? Bakit ayaw mo magsoli yung yung mga diskaya? Kaya tuloy nababasa ko doon sa mga comment, pinagdududahan ka rin, baka mamaya may pinangako din sa'yo eh. Yung diskaya. Di ba? Hindi ko alam kung pagiging idealistic ba to or ano ba ang meron dito kay Senator Marcoleta. apply sa witness protection program. Na kung hindi naman magko-convict, di hayaan mo na lang. Maganda din naman yung resulta eh. Amending the provision of No, the law. sir. No, sir. But that is how we run the witness protection program. I respect With this protection program. It is not my opinion, it is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. What is the reason behind the law? So that we can get justice, and justice can only be attained if there is restitution. The restitution will come after. It cannot be. Sir, it cannot can come before or after, sir. Mr. Secretary, I'm very sorry for such a reasoning like that. Alam mo, nakikinig I'm very ang sorry, sir. buong bansa. Also, sir, I'm very sorry too if you do not agree with me. But I respect your opinion, sir, and we will carry out our job as we deem fit. You may be disbarred from doing this. Then, it's your opinion, sir. It's your option, sir. Punto naman ni Senador Bilib ako rin Rimulya. Risa Ontiveros kung hihilingin antemano ang pagbabalik ng ill-gotten wealth bago tanggapin sa witness protection program, hindi na ito kailangang bawiin pa kalaunan ng gobyerno sa isang masalimuot na proseso. This practice ensures that while the state secures indispensable testimony, it likewise secures tangible recovery for both government and the offender. Oo nga diba? Hindi ko alam kay Marcoleta bakit bakit tutol siya doon isoli muna bago. Yun yung pinaka natin kumbaga advantage na natin yun na makuha yun ninakaw. Diba? Bakit pipigilan mo pa? Ite-technicalin mo pa? Unnecessary na Alam mo yun, parang ano bang analogy ang pwede dyan na na pwedeng yung hindi naman siya bawal nakalagay, wala lang sa batas. Pero hindi siya bawal.
'Di ba? Hindi mo naman pinilit. Nasa sa inyo kung isusuli nyo, di pasok na witness. Ngayon, kung hindi nyo susuli, wala kami magagawa. 'Di ba? Ano ba yung It's your opinion, sir. It's your option, sir. Punto naman ni Senador Risa Hontiveros kung hihilingin antemano ang pagbabalik ng ill-gotten wealth bago tanggapin sa Witness Protection Program, hindi na ito kailangang bawiin pa kalaunan ng di ba? gobyerno sa isang masalimuot na proseso. This practice ensures that while the state secures indispensable testimony, it likewise secures tangible recovery for both government and the offended parties. In applying for witness protection, restitution is not there because restitution will come in only after the case has been resolved by the court. Parang ganito 'yan ano? Parang ganito 'yan. Itong kapitan namin dito magaling ito eh. Kasi merong dito sa may amin sa may tapat ng 7-Eleven bumabaha diyan sa may labas. Now, ito si kapitan, marami nagre-request na baka pwede naman pwede namang gawan nyo ng paraan yung harap ng ito, analogy lang po to baka sabihin nyo malayo na naman para mas maintindihan natin. 'Di ba? Baka pwede nyo gawan yung tapat ng 7-Eleven. Every time po na nadadaan kami diyan, baha. Kasi barado yung Now, ganito kasi yung sistema daw. Kailangan pumunta ka sa ganito, munisipyo daw, mag-file daw ng request, saka daw sila a-action. Yun daw ang standard. Sabi nung nakausap sa barangay, si Kagawad yata yon o something. Napakinggan ni Kapitan, sabi ni Kapitan, ba't kailangan, intayin mo pa na mag-request yan? Yun po yung SOP, sabing ganon. Kailangan magbaba daw, tapos para magkaroon daw ng ba. Hindi! Kahit ako nang pumunta, ang ginawa ni Kapitan namin, saludo ako dun eh. Silang mga tanod niya nagpala na doon. Nagpala na sa harap ng 7-Eleven ng mga bara dun sa Imburnal. Ngayon, wala nang baha. Anong ibig ko sabihin? Yes, alam natin na may proseso, no? May proseso, pero pag gagawa ka ng isang bagay na nawala na doon sa proseso na hindi naman bawal. 'Di ba? Na kaya nang magawa. Hindi naman na siya bawal eh. Alam, kakasuhan mo si Kapitan dahil hindi siya dumaan ng munisipyo para kalkalin yung Imburnal sa nasasakupan niya. 'Di ba? Tama, nagawa yung trabaho ng wala nang pinapapunta sa munisipyo na pinapa-request. 'Di ba? Parang ganito dito eh. Parang nandun na tayo sa makukuha na yung Bakit kailangan pigilan mo pa due to technicalities? 'Di ba? Hindi ko nakukuha yon. Kayo, ano ba sa tingin nyo yung dito kay Marcoleta? Pinipilit ko talaga intindihin eh. Kaya lang napupunta yung isipin ko na may pinoprotektahan talaga siya eh. Para sa GMA Integrated News. Tapos ito pa okay na, nagets na yung punto. Umiksena pa ito si Sir Erwin Tulfo. Ito saan na ba yon? Okay na pero dumaldal pa siya ng ng alam mo yon yung ito ha. Wait lang. Saan na ba yon? Yung kay Tulfo. Ayan, to. Yung dumaldal pa si Sir Erwin. Ito yung sabi ni Sir Erwin eh. Bagal naman ang nito. Yung daw, ang boses daw ng tao ay mas mataas pa daw sa batas. Di ba no one is above the law? Kasi may panawagan daw ang Wala tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? 'Di ba? Yun ang pinakatutol naman ako. Bagamat
alam mo yung sinabi ng Tulfo. Ano sabi niya dito? You have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? No one is above the law. 'Di ba? No one is above the law. Ang medyo malayo itong ni Sir Erwin Tulfo. Kasi while nagigets ko yung ibig niya sabihin, so ganito 'yon ano. Paano kung maraming sympathizer si Bin Laden dito sa atin? Naniniwala sila sa ni Bin Laden, susundin natin 'yon? Basta ginusto ng maraming tao? Marami nangyayaring ganyan eh. Na ginusto ng maraming tao pero hindi pasok sa batas eh. Kaya nga tayo may batas dahil yun ang susundin eh. 'Di ba? Pero dito sa kaso kasi ni yung kay Marcoleta kasi, yung sinasabi niya ay yung gagawin ni Boying Rimulya hindi naman nagko-conflict sa batas. Hindi naman nire-required ng batas. Pero pwede mo sigurong gawing bargaining chip. Ito namang si Erwin Tulfo. Nagsalita siya ng isang salita na parang hindi niya pinag-isipan. Parang mas mataas daw ang 'di ba? Alam mo dito sa nila yung asal po kanilang dalawa ni Robin Padilla dito. To be fair may punto si Robin Padilla dito eh. Mr. President, Ito ang pinapaliwanag ni Tulfo kung bakit niya daw nasabi yon. the distinguished colleagues, just want to make a point of manifestation. I was the one who said this morning that sometimes we have to bend law. We don't have to. The point is, there's a Latin word that says, vox populi, vox Dei. Voice of the Voice of the people people. is the voice of God. Voice of God. Now, let me ask you, Mr. President, is our law higher than the voice of God? Is our law higher than Medyo the voice of the people? Mr. President, medyo sablay si to protect the people. What we are asking, Mr. President, is the return of the value of good faith. Totoo naman yon. Lahat ng tao gustong maisoli yung yung ninakaw. 'Di ba? Pero yung sasabihin mo na mas mataas ang boses ng tao kaysa sa batas. Paano kung ganito? Sabi nga ni Robin Padilla diyan mukhang may point si Robin Padilla eh. Sa maraming nangyaring nakawan, ayaw na ng taong magbayad ng tax. 'Di ba? Paano kung sabihin ng mga tao wag na magbayad ng tax? Ano yung susundin natin? Dahil sinabi ng maraming tao. Kasi yun ang yun ang logic ni Erwin Tulfo eh. Yung pagsoli daw ng pera boses daw ng maraming Pinoy yun. Paano kung boses ng maraming Pinoy na na katulad yung kay Cara David yung wish ni Cara David na mamatay yung mga magnanakaw. 'Di ba? Paano kung yun ang yung susundin natin yon? Papatayin natin yung sila Jinggoy. Sila dahil yun ang voice ng mga people. 'Di ba? Parang hindi siya bagamat I admire na sumuporta siya na isoli na yung isoli na yung pera. Pero mali yung yung ginamit niyang words eh. Anyway, mga kababayan, mukhang na-overtime ako ng konti. Pero comment kayo sa baba, baka may nasabi din ako mali or paki-comment na lang sa baba, no? Maraming salamat sa inyo lahat. Magandang hapon. Bye-bye.